Nagayag na ng tagumpay si Republican candidate at dating US President Donald Trump at nangakong muling gagawing malakas ang Estados Unidos. Ano kaya ang magiging epekto sa Pilipinas ng muling pamumuno ni Trump? Yan ang ulat ni Alan Francisco. Tagumpay at balik White House si Republican presidential candidate Donald Trump, makaraan niyang talunin ang pambato ng Democrats na si US Vice President Kamala Harris. Nothing worth doing ever came easy. Treat the word impossible as nothing more than motivation. Never, ever quit. Never quit. Adversity makes you stronger. Don't give in, don't back down, and never stop doing what you know is right. Ito na ang pagbabalik ni Trump sa White House matapos ang 4 na taon nang magwakas ang kanyang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos. Kung maaalala, tumakbo noong 2020 si Trump para sa kanyang second term pero natalo kay President Joe Biden. November 5th, 2024 will be Liberation Day in America. We all salute the same great American flag. Our best days are yet to come. Together, we will make America great again. At sa nakatakdang pagbabalik ni Trump, inaasahan na ang magiging epekto nito sa mga bansa sa mundo gaya ng Pilipinas. Kung si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Babe Romualdez ang tatanungin, wala siyang nakikitang magabago sa alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa usapin ng depensa. Nandito na nga ako during the time of President Trump, yung alliance na yan talagang importante para sa kanila dahil it's also in their interest. So yung defense, lumakas yan, of course, during the time of President Biden at saka si President Marcos. Ang nakikita namin, yung defense establishment will continue to go along that line. Sabi naman ng isang political analyst na si Professor Dindo Manhit, sino man ang nanalo, kina Trump o Harris, walang magiging pagbabago sa security at defense policy ng Estados Unidos, lalo na sa West Philippine Sea. Ayon kay Manhit, pinahahalagahan ng dalawang partido ang matatag na pakikipag-alyansa sa Pilipinas. Malaki aniya ang matutulong nito sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isinusulong ang independent foreign policy. I'm confident that whatever party or whoever wins sa presidential election sa US, we can expect consistency sa security and defense policy nila. Sa panig ng militar, wala rin silang nakikitang magiging pagbabago sa kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kahit sino pa ang mahalal na US President. It is also in the policy of the US that the Indo-Pacific should remain free and open. Regardless of who's in the White House, I don't see any major changes in that. Gayunman, sabi ng Ambassador Romualdez, kailangang bantayan kung ano ang magiging epekto ng pamalakad ni Trump sa usapin ng ekonomiya. Sa economy, diyan tayo magkakaroon ng something that we have to watch out for kasi iba yung policy ni former President Trump dahil gusto nga niya ibalik lahat ng mga negosyo ng Amerika sa mga US companies that are operating in China. Kumpiyansa si Ambassador Romualdez na mahalaga para sa Estados Unidos ang paikipagtulungan nito sa ekonomiya sa Asia, partikular sa Pilipinas. I'm still confident na yung economic ties natin sa US will remain the same dahil importante pa rin yung Asia for American business dahil it's a growing market. Kaya kung malakas yung ating alliance sa kanila sa defense, maraming American companies are more relaxed and confident about putting up businesses in the Philippines. Sa usapin naman ng mga illegal Filipino immigrants sa Amerika, sabi ng Ambassador, sa figures that we have, there are about maybe approximately about 200,000 maximum na yan of Filipino illegally staying in the United States. But most of them have already filed for consideration. No? Tayo mga Pilipino, hindi naman tayo kagaya ng mga ibang mga illegal aliens dito. Iba na rin kasi yung mga Pilipino dito ngayon, number one, we're very much appreciated by a lot of the Americans in their districts. Yung mga kausap po ng mga congressman at senator, they're very proud of the Filipino-American community. So very sympathetic sila para sa atin. So I don't think that there will be really that intense type of thing that they'll go after Filipinos that are staying illegally here. Pero I always advise them na kailangan na sila or voluntarily leave dahil pag ma-deport ka talaga,
hindi ka na makakabalik dito sa Amerika. Samantala, nagparating ng kanyang mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkapanalo ni President Trump. Sabi ni Pangulong Marcos, binabati niya si Trump sa pagkapanalo at sa pagpapakita ng lakas ng American values sa mundo. Umaasa si Pangulong Marcos na makatrabaho si President Trump sa pagpapalawak ng mga isyong may mutual benefits ang Pilipinas at US na nag-uugat sa hangarin ng dalawang bansa na kalayaan at demokrasya. Tiwala si Pangulong Marcos na ang pamamalakad ni Trump ay magre-resulta sa magandang hinaharap para sa lahat. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.